Nako, meron po tayong nakalap na balita ngayon mga kababayan na nagkakagulo di umano sa Senado. At ito pa mga kababayan, Team Kakamping nagkita at napag-usapan ang 2028 election. Muling nakasama ni Naga City Mayor Leni Robredo ang Team Kakamping, gaya sina Senator Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Ilan sa mga napag-usapan nila ang 2028 elections. At dako naman tayo sa usaping kudeta sa Senado. Posibleng dahilan daw niyan ang pagkakatanggal kay Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Committee on Foreign Relations. Bago po natin ipagpatuloy itong mga kababayan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. At ito mga kababayan, Team Kakamping nagkita at napag-usapan ang 2028 election. Pakinggan po natin ang balitang ito. Muling nakasama ni Naga City Mayor Leni Robredo ang Team Kakamping, gaya sina Senator Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Ilan sa mga napag-usapan nila ang 2028 elections. Narito ang Express Report. Matapos ang ilang taon, reunited ang mga magkakaalyado sa oposisyon ng 2022 at 2025 elections. Nariyan ang dating running mate na sina Naga City Mayor Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Kasama nila sina Senator Risa Hontiveros, Bam Aquino at mga kongresistang sina Chel Jokno at Laila de Lima. Nako, ayan, nakikita natin dito si Senator Risa Hontiveros na isa sa posibleng makakalaban po nito no, ng ating Vice Presidente kung sakaling tatakbo rin po itong ating Vice Presidente na si Sara Duterte mga kababayan. Present din sina dating Senator Franklin Drilon at isa sa founding members ng Partido Liberal at dating Budget Secretary Boots Abad. Sa isang hiwalay na photo, nag-groovy pa sina Robredo, de Lima at Hontiveros. Ayan, nandyan din po pala si Rep de Lima. Ayan, no, selfie, ngiting-ngiti talaga sila. No? Talagang ngayon lang ata po nagkita ulit itong mga magkakaibigan, mga kababayan. Sabi ni Robredo, isa raw itong rare lance out kasama ang mga taong nakasama niya sa maraming laban noon. Mukhang ito rin daw ang unang beses mula noong 2022 na nagsama-sama sila. Sa mensahe naman ni De Lima sa News 5, napag-alaman din daw nila ang ilang pambansang issue, pati na ang 2028 elections. Pero hindi na raw nila ito pinagtuunan masyado. Ang caption naman dito ni Pangilinan, many meetings. Nagpost. So ibig sabihin, meron pa talagang mga susunod pang pagkikita po nila mga kababayan para siguro po yan sa paghahanda nila no sa 2028 election kasi many meetings pa nga daw po. Din si Aquino ng welcome back to Manila para kay Robredo at ng video nilang eye-level chikahan. Pero tingin ng isang political professor, hindi lang ito basta-bastang Lance reunion. They're probably planning or coming up with a strategy as to how to bring back yung, I can say na Liberal Party but yung kanilang group to turn it into a dominant group again by 2028. Nako, dominant di umano mga kababayan. Noong 2022 nga, hindi nga nanalo di ba? Lalo na ngayong 2028 siguro. Tingnan natin, no? Kasi sabi dito ng isang expert, dominant di umano. Isa sina Aquino at Robredo sa mga matunog na mga kakamping na tatakbo sa 2028. Pero una nang sinabi ni Robredo na balak niyang tapusin ang kanyang termino sa Naga City. Nariyan din si Hontiveros na kamakailan lang ay sinabing bukas siyang tumakbo sa pagkapangulo sakaling siya ang piliin ng oposisyon. Ayan, mga kababayan, di ba? Itinutulak din ang pakikipag-alyansa nila sa Administrasyong Marcos Jr. para matalo ang mga Duterte. Talaga naman, hindi pala kakayanin mga kababayan pag yung Team Kakamping lamang ang talagang makikibaka para pumatalo itong sakaling kandidatura ng ating Vice Presidente. Kailangan pa nila ng katuwang itong administrasyon. Ang problema nga, marami pong galit na tao ngayon sa administrasyon. Pero sa ngayon, tila malamig pa raw sila dyan ayon kay Jokno. Kami ay issue-oriented. Hindi naman kami talagang nag-decision based on political matters lang. It's very difficult to answer your question. Alam niyo naman, napaka-dynamic ng politika dito sa atin. Basta ang importante, naninindigan tayo sa aming prinsipyo. Bago naman ang meeting ng oposisyon, nakipagpulong din si Robredo kay DPWH Secretary Vince Dizon para pag-usapan ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway at Bicol River Basin Development Program. Nagkasama rin sa isang kasal sina Robredo at Senator Erwin Tulfo na kasama sa mga pambato ng Administrasyong
Marcos sa nakaraang 2025 elections. O ayan o. Kasi sabi kasi dito mga kababayan, balita, itong Tulfo ay isa daw po yan sa mga posibleng tatakbo din ng pagkapangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. So ayan, narinig na po natin itong balitang ito, yung pagkikita po ng Team Kakamping mga kababayan, ano? At ito, sunod naman po natin pakinggan itong balita po patungkol naman sa Senado natin mga kababayan, na di umano nagkakagulo na nga daw po ito doon. At dako naman tayo sa usaping kudeta sa Senado. Posibleng dahilan daw niyan ang pagkakatanggal kay Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Committee on Foreign Relations. Ayon kay Senate President Tito Soto, timing daw kasi ang ouster ng presidential sister sa gitna ng mainit na debate sa plenaryo kaugnay ng kritisismo ng Chinese Embassy sa government officials ng Pilipinas. Pero ang senador, tinangging inalok niyang maging Senate President si Loren Legarda para lamang mapigilan ang pagpapatalsik sa kanya. Git ni Soto, hindi naman daw nakabuo ng 13 pirma ang minority block. Ang banat naman ni Senator Amy, walang kinalaman ng naturang komite sa kung anuman daw ang naiisip ni Soto na nangyayari ngayon sa Senado. Patungkol pa rin sa Senado mga kapatid, malaking factor daw sa mga nangyayari sa Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Professor Julio Tihanki sa panayam sa ating programa, kikilos daw talaga ang Duterte senators para protektahan ang bise oras na dumating sa Senado ang reklamo. Nakalulungkot lang daw na nananaig ngayon ang political interest ng mga senador kaysa sa tunay na issue ng bayan na maanumalyang flood control projects at pagpapanagot sa mga sangkot. Pero kung si Tihanki raw ang tatanungin, bold game daw na maituturing ang attempt na patalsikin sa pwesto si Senate President Tito Soto. Yun nga lang, hindi raw pulido ang plano at sulmutang na ideya ng kauna-unahang babaeng Senate President, iginiit ni Tihanki na mas maraming risk sakaling umanib si Senator Loren Legarda sa minority block. Kahit daw kasi malaki ang makukuhang advantage ng minorya kay Senator Legarda, hindi umano masisiguro ng senadora na siya ang uupo sa driver's seat. Mabigat yung yung sinabi, hindi mabigat, meaningful, Ed, yung sinabi ni SP Soto sa kanyang Zoom interview with the Senate reporters kaninang umaga tungkol sa, yun, yung at least ilang araw na kasi nilang parang inaamin na nagkaroon talaga ng power struggle. Pero kanina yung sinabi, yung definitive na hindi nakabuo ng needed numbers to shift yung power ng from yung minority ay magiging majority. Hindi daw nakuha yun. Pero sinasabi ng mga reporters na medyo kinausap natin kanina doon, yung mga nagko-cover, napakatunog ng usapin na hindi sila comfortable daw yung ilang mga senador, at least 3 doon sa mga senators na aanib sana sa minorya, ang naging deal breaker para daw sa kanila. Of course, hindi official kasi walang nag-on-cam para aminin to. Pero sa mga pag-usap ng mga reporters doon, 3 yung Ed, na hindi pumirma kasi nung tinanong nila kung sino yung magli-lead ng Blue Ribbon Committee, nung sinabi na itong senador na ito, parang deal breaker yun sa kanila. So ayan mga kababayan, napakinggan na po natin ang balitang ito. Ngayon kung nakaabot ka po dito sa dulo, huwag niyo po kalimutan mag-comment dyan kung may opinion po kayo. Maraming salamat po.